Anong sinasabi mo, honey? Kinakabahan na tanong ni Eldred sa asawa dahil ni minsan hindi nila naisip ang ganoong bagay lalo na at mayroon silang iba pang kaibigan na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Ngunit hindi nakasagot si Ali dahil na rin sa pag-iyak nito. Kaya hinayaan na lang muna nila itong umiyak, pati na rin si Kenneth dahil alam niyang nahihirapan din si Ali. Ayaw niya man na umiyak ito pero wala siyang magagawa dahil iyon lang ang tanging paraan para malaman nila kung sino ang maaaring maging lead sa nanggugulo sa kanila. Nang ilang minuto nang lumipas at umiiyak pa rin si Ali, ay napabuntong hininga na lamang si Kenneth at tumayo na kaya napatingin sa kanya ang lahat. Malamig lang na nakatingin si Kenneth kay Ali nang umiiyak pa rin. Kaya kinabahan naman sila dahil kanina pa itong nagagalit sa hindi pagsagot ni Ali. Magpahinga na kayo. Saka na lang natin ituloy itong meeting, sabi ni Kenneth at nagsimula ng maglakad na ikinahinga ng maluwag ng iba dahil akala nila ay kung ano na naman ang gagawin ng lalaki. Sandali, Kenneth. Napatingin sila kay Ali nang magsalita ito at pinunasan ng mga luha sa mata niya. Kaya napahinto na din si Kenneth at humarap kay Ali. Hindi kita pipilitin, Ali. Magpahinga ka na lang. Makakasama sa'yo yan. Sabi ni Kenneth na ikanatingin ng iba sa kanya. Kahit papaano ay hindi naman tuluyang nawala ang bagong Kenneth. Dahil may pakailan pa rin ito sa mga kaibigan niya. Hindi tulad noon na basta mafia business, wala na talaga. Pero si Ali umiling sa kanya at nagsalita na siyang ikinalingon nito mula sa kanya. No, itutuloy ko para kay Ara. Alam ko na nandito si Kelly. Ito din ang gagawin niya. Pagkasabi ni Ali niyon is naayos niya ang sarili para hindi siya lamunin ng emosyon niya at hindi maputol ang kanyang kwento. Tumango naman si Kenneth at walang nagawa kundi ang bumalik sa upuan niya at muling inintay ang sasabihin ni Ali. Natawa naman si Grace sa isip niya dahil para silang tanga na palipat-lipat ang tingin kay Kenneth at Ali. Kung wala lang sila sa seryosong sitwasyon ay baka tumawa na siya nang tumawa pero isinantabi na muna niya iyon. Nang magbago si Wen ay palagi pa rin kami nasa tabi niya. Kahit pa na sinisigawan niya kami. Hindi namin siya maintindihan pero iniintindi namin siya. Kapag tinatanong namin kung anong problema ba, ang sinasabi niya ay wala lang. Hanggang sa mayroon ng nagpapadala kay Kelly ng mga manika na nakalagay sa kahon at mayroong sulat na kasamang maghanda daw siya. Wala akong alam tungkol doon nung una, pero nang isang beses na ako ang nakakuha ng threat na yon, doon ko na siya kinausap. Huminga muna ng malalim si Ali bago nagpatuloy habang ang iba ay taimtim na nakikinig dahil ayaw nila na may makaligtaan sa kinukwento nito. At tila ba halos wala ng hangin sa loob nito dahil sa pigil hiningang nakikinig ang mga ito. Doon nalaman ko na 2 linggo na pala siyang nakakatanggap nun. Sinabi ko sa kanya na sasabihin ko sa iyo, Kenneth, pero tumanggi siya. Ang sabi niya wala naman daw ginagawa sa kanyang masama ang tao na yon at pinilit niya ako kaya napapayag ako. Patuloy na may natatanggap siyang mga threats hanggang sa 1 buwan nang lumipas ay naabutan kong silang nagtatalo ni Wen at umiiyak si Kelly. Narinig ko na rin na si Wen pa lang nagbibigay ng mga threats na yan. Galit na galit ako kay Wen, kaya pinaalis ko na siya. Pero si Kelly ayaw niyang palisin si Wen at nang mamakaawa pa dito. Nagalit ako kay Wen kaya binantayan ko ng maigi si Kelly hanggang isang araw may dumukot sa amin. Putol na sabi ni Ali at talagang bumabalik na siya sa mapait na kahapon. Naalala pa niya ang lahat kahit ilang taon na ang lumipas. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Napatulala na sabi ni Kenneth na ikinatingin sa kanya ng lahat.
Kenneth, kahit close kami ni Kelly, walang alam ang mga nakapalibot sa kanya sa totoo niyang nararamdaman basta pinapakita niyang masaya siya. Nabiktima na niya ako, kaya kilala ko na siya. Siguro kung hindi ko pa nakita at narinig ang usapan nila, walang ibang makakaalam kundi siya lamang, sabi ni Ali na ikinatingin sa kanya ni Kenneth. Anong ibig mong sabihin? Na kayong may kasalanan sa pagkamatay ni Wendy? Tanong ni Kenneth na siyang ikinayuko ng dahan-dahan ni Ali at muling napaiyak pero nagawa pa rin niyang magkwento. Katulad ng sabi ko, tandang-tanda niya ang lahat. Kahit na simpleng detalye ay alam niya na parang isang bangungot sa kanya at tila ba kahapon lamang nangyari ang lahat. Flashback. Nagising si Ali dahil sa ingay ng narinig niya. Inaalala pa niya ang nangyari hanggang sa napagtanto niya na dinukot siya, lalo pa at may nagtatangka sa buhay ni Kelly, which is si Wendy. Kaya agad siyang napaupo at nakita niya ang dalawang tao na nagtatalo. Si Kelly at si Wendy. Hindi mo naiintindihan, Kelly, sabi ni Wendy na parang gulong-gulo na sa lahat ng bagay at balisang-balisa na. Halata mo na rin ang paglalim ng mata niya. Ipaintindi mo sa akin, Wen. Kaibigan mo kami. Bakit hindi ka nagsasabi? Sabi ni Kelly dito, na naiiyak na dahil sa pagtataboy sa kanya ni Wendy. Pero umiiling lang si Wendy sa kanya habang nakatalikod. Umalis na kayo, Kelly. Baka hindi ko na naman makontrol ang sarili ko at may iba na naman akong magawa sa'yo. Natatakot na sabi ni Wendy na umiiyak na ngayon. Sa isang buwan na yon ay lahat may dahilan. Dahilan kung bakit niya nagagawang talunin ang matalik niyang kaibigan. May dahilan kung bakit niya nagagawang bigyan ng mga kaibang bagay si Kelly. May dahilan kung bakit nag-aaway sila ni Kelly at walang ibang nakakaalam kundi silang dalawa lamang. Ikaw ang dumukot sa amin? Napalingon sila ng sabay nang biglang sumigaw si Ali. At sumalubong sa kanila ang nagbabagang mga mata nito. Galit na galit ito kay Wendy kaya makita niya lang ito ay kumukulo na ang dugo niya. Lalo pa kaya ngayon na siyang dumukot sa kanila. Wala siyang kasalanan, Ali, sabi ni Kelly at hinarangan si Wendy na ikinakunot ng noo ni Ali. Anong walang kasalanan? Bulag ka na ba, Kelly? Kalimutan mo ng kaibigan mo siya dahil kinalimutan niya na tayo. Sabi ni Ali na ikinakasaksak ng puso ni Wendy. Gusto na niyang umiyak ng umiyak dahil sa narinig mula kay Ali. Si Ali ang nagsisilbing nakatatanda sa kanilang tatlo. Habang si Kelly ang pinakabata at talagang naramdaman nilang dalawa ang pagmamahal ng isang ate mula kay Ali, pero ngayon ang nakikita at nahihimigan niya sa tinig ng dalaga ay puro galit. Hindi mo naiintindihan, Ali. Pakinggan mo muna ang side ni. Naputol ang sasabihin ni Kelly nang biglang sumingit si Wendy at sinabing, tama si Ali, Kelly. Kinalimutan ko na kayo kaya umalis na kayo. Sabi nito na ikanalingon ni Kelly sa kanya na umiiyak na rin. Wen, hindi mo ba naririnig? Sabi ko umalis na kayo. Sigaw na sabi ni Wendy na siyang ikinagulat ng dalawa lalo na si Kelly. Nagulat ito at napatulala. Mabuti na lang at natauhan din agad si Ali mula sa pagkakagulat at agad na lumapit sa kanya. Kay Kelly at hinila siya papunta sa likod nito upang protektahan at hinarap si Wendy. Napakasama mo. Tinuring ka naming kaibigan. Tinuring kitang kapatid pero ito ay gaganti mo sa amin? Hindi kita mapapatawad. Sigaw na sabi ni Ali kay Wendy at agad na hinila si Kelly palabas. Pagkalis na Kelly at Ali ay naiwan na napaluhod si Wendy sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod niya at tuluyang napahagulhol dahil sa mga nangyayari. Hindi na niya kaya. Matagal na niyang tinitiis ang lahat at ngayon ay bigay na siya. Sa isang banda naman ay hila-hila ni Alice si Kelly papunta sa kung saan.
Malaki ang bahay na kinalalagyan nila at nasa taas iyon ng isang bundok. Dahil nakita iyon ni Ali sa may bintana kaya mabilis niyang hinanap ang daan palabas. Pero nang matauhan si Kelly, umiyak ito ng umiyak at pilit na inalis ang kamay na hawak-hawak ni Ali. Kaya napahinto din ito at nagtatakang napatingin kay Kelly na umiiyak. Ano ba, Kelly? Huwag mong sabihin na pinagtatanggol mo yung Wendy na yon? Sabi ni Ali pero hindi sumagot si Kelly. At umiyak lang ng umiyak kaya lumapit ulit sa kanya si Ali at hinawakan ang kamay niya at hinila pero agad na binawing muli iyon ni Kelly. Naiinis na napalingon si Ali kay Kelly. Ano ba? Hindi mo kasi naiintindihan lahat, Ali. Iyak na putol ni Kelly sa sasabihin nito na ikinahinto ni Ali. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na sumigaw si Kelly nang ganoon sa kanya at umiiyak pa. Walang kasalanan si Wen, Ali. Biktima lang din siya katulad natin. Sabi muli ni Kelly sa kanya, biktima? Natatawang sabi ni Ali sa kanya at di makapaniwalang nakatingin kay Kelly. Narinig mo bang sinasabi mo, Kelly? Siya nagbibigay sa iyo ng death threat na yon at sasabihin mo na biktima lang siya? Don't make me laugh. Sarkastikong sabi ni Ali dito. Hindi niya ginusto ang lahat ng yan, Ali. Alam kong dahil nakikita mo mismo kung paano siya magbago. Nawawala siya sa sarili niya, Ali. At kung nakita mo ang Wendy kanina, ay ang kaibigan nating si Wen. Sabing muli ni Kelly na ikinalito ni Ali. Wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo siyang ipagtanggol, halika na. Sabi ni Ali at tumalikod na pero hinila siya ni Kelly at hinarap muli sa kanya at sinampal ito na ikinagulat niya talaga. Iyak nang iyak si Kelly na nakatingin kay Ali at dahan-dahan na lumingon ang dalaga sa kanya na hindi makapaniwala sa pagsampal niya. Bakit mo ako sinampal? Di makapaniwalang sabi ni Ali sa kaibigan. Sinampal kita kasi ginusto ko, Ali. Ngayon magalit ka sa akin kasi sinampal kita. Kamuhian mo ako katulad ng pagkamuhi mo kay Wen. Sabi ni Kelly na mas lalong ikinalito ni Ali at hindi malaman ang gagawin. Ano bang sinasabi mo? Sabi ni Ali. Ganito ang nararamdaman ni Wen. Hindi niya ginusto ang mga nangyayari sa kanya at ang lahat ng mga bagay na to ay pero may dahilan kung bakit niya ginawa. Ako sinampal kita kasi ginusto ko at ang dahilan para maintindihan mo ang mga nangyayari kay Wen. Putol na sa amin ni Kelly at nakikinig lamang si Ali sa kaibigan. Ginagawa naman niya ang mga bagay na to at pero ang totoo ay nahihirapan na siya. Tayo ang kaibigan ni Ali. Tayo ang tutulong sa kanya pero anong ginagawa mo? Sinasaktan mo siya. Sinasabihan mo siya ng masasakit na salita nang hindi man lang pinapakinggan ang side niya. Mas lalong napaisip si Ali dahil sinasabi ni Kelly dahil tama ito. Hindi niya gusto na saktan ako. Saktan tayo. Napipilitan lang siya. Sabi ni Kelly na ikinatingin sa kanya ni Ali habang mayroong gulat na ekspresyon. Bakit? Tanong nito na ikinailing ni Kelly. Ayoko na sa akin mismo manggaling. Gusto ko na ikaw mismo ang kumausap kay Wen para magkaayos na kayo. Sabi ni Kelly sa kanya. Pero bakit niya tayo? Pakinggan mo muna siya bago ka manghusga, Ali. Tara na. Sabi ni Kelly at hinila na si Ali pabalik sa kwartong kinalalagyan nila kanina. Pagpasok nila sa loob ay nakita nila si Wendy na nakatayo doon sa may beranda at nakatingin sa malawak na tanawin na kung tutuusin ay napakalalim sa ibaba dahil nga nasa itaas sila ng isang bundok. Wen? Tawag ni Kelly dito at lumapit kay Wendy. Pero nagulat siya na lumingon ito sa kanya dahil nakita niya ang walang buhay na mga mata nito at masamang nakatingin sa kanya. Napaatras naman siya dahil doon. Hindi ikaw si Wen, sabi ni Kelly na ikinangisi naman ito. Kala mo ba makakatakas ka? Sabi ni Wendy na ikinalaki ng mata ni Ali at agad na tumakbo palapit kay Kelly para hilahin ito. Pero huli na siya dahil nahawakan na ito ni Wendy.